Ang Gimhae High School Girl Concrete Case ay isang kilalang krimen sa South Korea noong 2014 kung saan si Yoon ay isang 15 taong gulang na estudyante mula Gimhae ay brutal na pinahirapan, pinilit sa prostitusyon at kalaunan ay pinaslang ng grupo ng kabataan at matatanda. Ang kanyang bangkay ay sinunog at inilibing sa ilalim ng semento sa Changyonggan, Gyeongsangnam-do. Marso 15, 2014, si Yoon ay tumakas mula sa bahay at sumama sa tinatawag na runaway family na binubuo ng 4 na kabataang babae at 3 lalaki sa kanilang 20s. Marso 30 at Abril 10 ng 2014 siya ay ikinulong sa motel sa Busan, Ulsan at Daegu. Paulit-ulit na pinahirapan, inabuso at pinilit sa prostitusyon. Abril 10, 2014, namatay si Won dahil sa matinding torture. Abril 11, 2014, ang kanyang bangkay ay sinunog, tinabunan ng semento at inilibing sa isang burol sa Chongyanggan. Mga sospek at hatol. Yang Junhwa, edad 15, hatol 6 hanggang 9 na taon sa kulungan. Hyo Jae-soo, 40 ng edad, 4 hanggang 7 taon sa kulungan. Ji Yeon-ji, 14 ang edad, 4 hanggang 7 taon sa kulungan. Yang Jung-won, 15 ang edad, 6 hanggang 9 na taon sa kulungan. Lee Nam-dong, 24 ang edad, 35 na taon sa kulungan. Yong Jung-bin, 24 ang edad, habang buhay na pagkakakulong, weapons, imprisonment. Lee Jae-gyun, 25 ang edad, mahigit 1 taon na pagkakakulong. At si Kim Kyu-min, 24 ang edad, 3 taon sa kulungan. Epekto at reaksyon. Pagkukumpara sa kaso ni Junko Furuta sa Japan noong 1989. Parehong brutal na tinorture at pagtatago ng bangkay sa ilalim ng semento kaya tinawag itong Korean Junko Furuta case. Pagkukundina ng publiko, malawak na galit sa South Korea laban sa kabataan at sistemang legal na tila kulang sa proteksyon para sa mga biktima. Pagbabago sa batas, nagkaroon na mas mahigpit na diskusyon tungkol sa juvenile crime at kung dapat bang mas mabigat na parusa sa mga menor de edad na sangkot sa malulupit na krimen.